Give me your hand. Utos niya at naguguluhan akong tumingin sa kanya. Bumuntong hininga siya bago kinuha ang kaliwang kamay ko. Napasinghap ako nang bigla niyang lagyan ng engagement ring ang daliri ko. So alam mo ang tungkol sa kontrata? Tanong ko at tumango naman siya. Now there is no going back. Sabi niya sabay balik sa loob, kaya nagulat ako sa kinatatayuan ko. Si Sophia Miller, ang anak ng isang well-businessman na si David Miller. Nagtatrabaho siya para sa kanyang ama at tinawag siyang sir sa halip na dad. Ginagamit niya ang pagiging invisible sa harap ng kanyang mga magulang at madalas na nagtatrabaho. Si Hunter Anderson, isang makapangyarihang bilyonaryo na nakakita kay Sophia sa isang meeting at gustong gawin siyang kanya. Gumawa siya ng kontrata para gawin siyang wife at tinanggap niya. Naglalakad ako ngayon papunta sa office ni Dad. Ngayon ang lahat ay medyo abala sa kanilang trabaho. Ang daddy ko, si David Miller ay isang sikat na negosyante. Hindi niya pinaghalo ang kanyang personal na buhay sa kanyang propesyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya naroroon ngayon. Kumatok ako sa pinto, at may narinig akong mahinang come in. Pumasok ako, at nakita ko si Dad na nakatingin sa mga files sa table niya. Nix, I told you to check everything before coming here. Why the hell is everything messed up? Galit na tanong ni Dad. Natense ang assistant niyang si Nix, at bakas sa mukha niya ang takot. Sorry, I did check, I guess some were misplaced. Sabi niya na wavy ang boses. Kahit sa 3 taon niyang paglilingkod dito, natatakot pa rin siya sa kanya. I mean, sinong hindi? Medyo malupit ang pagsasalita niya sa lahat, sa opisina man, o sa bahay. Tumalikod na si Nix para umalis, at nang makita niya ako, binigyan niya ako ng isang mahinang ngiti. Ngumiti ako pabalik, at lumapit kay Dad. Sophia, nakuha mo ba yung file? Tanong niya sa business model niya. Palagi siyang nasa business model niya. Yes sir. All information is here, and if there is something missing, Mr. Ben asked you to call him, and informed him. I said in the same monotone voice. What do you mean by if there is something missing? You had to check everything before coming here. Iyon ang inaasahan sa iyo. Bulalas niya at napabuntong hininga ako. Here we go again. I can check it again. No, hayaan mo na ako ang gagawa. Pumunta ka at magpareserba ng table para sa amin ni Mr. Ben sa pinakamalapit na restaurant para sa alauna. Utos niya at tumango naman ako. Tumalikod na ako para umalis, pero nang makarating ako sa pinto ay pinigilan niya ako. Umuwi ka ng 6:00, kailangan nating mag-usap. Sabi niya nang hindi tumitingin sa file. Yes sir, sabi ko at isinara ang pinto niya. Nang makalabas na ako ay nakahinga ako ng maluwag. He is in his snappy mood, isn't he? Lumingon ako at nakita ko si Noah. Si Noah ay isa sa mga kaibigan ko sa opisina, at siya rin ang driver ng dad ko. Mayroon siyang kayumangging mata, at maitim na buhok. Like always, sagot ko habang naglalakad kaming dalawa, papunta sa cabin ko. Anyway, gusto mo dalhan kita ng lunch? Malapit na matapos ang break mo, pero hindi mo pa rin kinuha at alam kung nagugutom ka na, sambit niya, at tumango naman ako. Tama siya, nagugutom ako. Wala akong oras para kumain ng almusal sa umaga, dahil kailangan kong nasa opisina ng 6:00 upang ayusin ang ilang mga meetings. Nang sa wakas ay magkakaroon na ako ng aking pahinga, hiniling sa akin na ihanda ang file na kakabigay ko lang kay Dad. Yes, please. Hindi ako makakalabas. Kailangan kong magpabook ng table sa restaurant para sa meeting. Napatingin ako, at tumango naman siya. Siyempre, anong gusto mong kainin? Pupunta ako at kukunin ito. Free pa rin ako hanggang gusto ni Mr. Boss na lumabas. Tumawa siya at nilibot ko ang paningin ko. Anything would be fine. Nagkibit balikat ako at tumango naman siya. Lumabas siya habang ako ay bumalik sa trabaho. Tumunog ang phone ko at pagtingin ko sa ID, nakita kong tumatawag si Mommy Samantha. Hindi ko pinansin ang tawag at pinagpatuloy ang booking dahil mas importante ito. Medyo mahirap i-book ito dahil ang restaurant ang visited place, and all the booking was over. Knowing that he always likes his meeting to be held there. Buti na lang pumayag ang manager, at nag-book ng isa para kay Dad. Nag-ring ulit ang phone ko, at napabuntong hininga ako. Sinagot ko ito, alam kong hindi titigil si Mommy Samantha, hanggat hindi ko sinasagot. Hello, sabi ko. I know you were ignoring my call, young lady, and let me tell you this isn't nice. Anyway, umuwi ka kaagad kapag natapos na ang daddy mo. May dinner at kailangan mo nang maghanda. Ayokong ilagay mo ang aming image sa kahihiyan, nakuha mo. Sabi niya, at napabuntong hininga ako. Yes, I will be there. Ibinaba ko na ang tawag bago pa siya makasagot. Ang aking pamilya at ako ay hindi nagbahagi ng pinaka-perpektong relasyon.
Si Mommy Samantha ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang status at image, habang si Daddy David ay kontentong nagtatrabaho. Halos hindi sila nagpakita ng anumang pagmamahal sa akin, ngunit ngayon ay nasanay na ako. Pagkatapos ng lahat, nabuhay ako sa kanila ng 20 taon. After 15 minutes, tapos na ako. Humigit kumulang 10 minuto ang meeting na ibig sabihin ay libre ako mamaya. "Here come your food, ma'am," sabi ni Noah, pagpasok ng cabin, at ngumiti ako sa kanya. "Salamat." Kinuha ko ang sandwich na alam niyang paborito ko at sinimulan itong kainin. "So kailan lalabas si boss?" tanong niya na nakaupo sa gilid ng desk. "Sa loob ng 10 minuto, maghanda para sa isang boring na biyahe," napangiti ako. Lagi namang boring sa kanya, kaya gusto kong sumama sa'yo. Ngumiti siya at nilibot ko ang paningin ko. "Yeah, cause you find it very funny when that old man flirts with me," sarkastikong sabi ko, at tumawa siya ng malakas. "Such a good friend I have. Ang iyong mukha ay laging sulit na tingnan," sabi niya na medyo napangiti. Natahimik siya at muling tumingin sa akin. Alam kong matatawa na naman siya sa pag-iisip lang. Inubos ko na ang sandwich ko at itinapon ang cover. Nilinis ko ang mesa at inayos ang aking workplace. Naiinis ako kapag nagugulo. "Well, I need to go. The meeting starts in 5 minutes. See you soon, Sophie Bear," sabi niya gamit ang nickname na ginawa niya para sa akin, at tumawa ako. "See you, Noah." Kinuha ko ang notebook ko at kinuha ang handbag ko sa braso ko at hinayaan itong malayang umindayog habang naglalakad. Lumapit ako kay Nix at nakita ko siya sa cabin niya. Ang kanyang cabin ay magulo, may mga papel sa lahat ng dako. Ang bilis niyang mag-type sa laptop niya. "Nix informed Mr. Miller that his meeting is in 3 minutes. Sabi ko, at inangat niya ang ulo niya. "Shit." Sinabihan niya akong ipaalam sa kanya 5 minutes bago kami umalis. Nagmamadali siyang tumayo. "Nix, relaxed," utos ko at tumango naman siya. Bumuntong hininga siya para pakalmahin ang sarili at tinungo ang opisina ni Dad. Dahil ngayon ay free ako, naglakad na ako papunta sa aming bahay. Medyo malayo pero gusto ko maglakad. 3:00 pa lang at marami pa ring tao ang naglalakad. Nakarating ako sa bahay at pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng maraming iba't ibang lasa. Naglalakad papunta sa kusina, nakita ko si Mama Martha na nagluluto. Mukha siyang pagod at pawis na pawis. Si Mama Martha ang aming maid. Kilala ko siya simula bata pa ako, at dito pa rin siya nagtatrabaho. "Hi Mama," sabi ko sabay halik sa pisngi niya. Ngumiti siya at ipinulupot ang mga braso niya sa leeg ko. "Oh dear, umuwi ka ng maaga," sabi niya at tumango naman ako. Karaniwang gabi na ako umuwi, dahil kailangan kong suriin ang bawat papel bago umalis ng opisina. "Si Mommy Samantha ba ang humiling sa iyo na gawin ang lahat ng mga pagkain ito?" tanong ko habang nakatingin sa mga dishes. Hindi nga alam ng mommy mo ang niluluto ko. Tinawagan ako ng daddy mo, at inutusan akong gawin ang lahat ng ito. Paliwanag niya, at napabuntong hininga ako. Ang dinner na ito ay dapat na talagang mahalaga para sa kanila. Si Mommy Samantha ang mommy ko, pero simula baby, iniwan na niya ako kay Mama Martha, at nasanay na akong tawagin si Mama Martha na Mama. Narinig man ni Mommy Samantha na tinawag kong Mama si Mama Martha ay hindi niya pinapansin, ngunit nagpapasalamat siya dahil hindi niya kailangang sabihin sa lahat na anak niya ako. "Nakauwi ka na." Nilingon ko si Papa Roger na may dalang mga shopping bag. Si Papa Roger ay asawa ni Mama Martha, at palagi niya akong tinitingnan na parang sarili niyang anak. "Yes Papa, maaga akong umalis ngayon," sabi ko, sabay yakap sa kanya. Sa kanyang kamay na puno ay hindi siya makapag-isip. Tinulungan ko siya sa mga bag at tumulong din si Mama. Nagluto ako ng kaunti sa kanya at naglinis ng kusina. "Sweetie, you should go and get ready. Malapit nang dumating ang bisita." Pagpapaalam sa akin ni Mama habang nilalagay ko ang huling dish sa mesa. Lumabas na si David sa opisina, at uuwi na kaagad. "Bilisan mo, ayokong sigawan kanya," sabi ni Papa, sabay halik sa noo ko. Lagi niya akong sinisigawan, may kasalanan man ako o wala. Tumawa ako, at binigyan niya ako ng isang mahinang ngiti. Pumasok ako sa kwarto ko, at pumunta sa closet ko. Tinanggal ko ang heels ko at itinapon sa isa sa mga walang laman na kahon. Naghubad ako ng suot kong underwear. Pumasok ako sa banyo ko at pinaandar ang shower. Mabilis akong naligo bago nagbihis. The hot water was relaxing and I just wanted to stay in, but I know if I am late Daddy David ay hindi magdadalawang isip na pagalitan ako sa harap ng bisita niya. At iyon ay talagang nakakahiya. Tumingin ako sa closet ko, at nagdesisyon kung ano ang isusuot ko. Dahil nasa bahay ang hapunan, ayoko nang magsuot ng sobra. Una, sayang ang oras, at pangalawa, sigurado ako na pagkatapos kumain ay diretsyo na ako sa kwarto ko. Nag-light makeup muna ako bago bumaba.
Pumunta ako sa isa sa mga maid's room kung saan nadatnan ko si mama at papa na naghahanda. Hey, mahinang sabi ko habang nakaupo sa isa sa kama. How dare you look beautiful? Ngumiti si mama, sabay halik sa noo ko. Thanks mama, nakangiting sabi ko. Si Mr. at Mrs. Miller ay nasa kanilang silid na dapat ay tapos na sila anumang oras, sabi ni papa at tumango ako. Another dinner to go through, bumulong ako, at tumawa sila. Like always mapupunta ka dito after dinner kaya relax, sabi ni papa at ngumisi ako, alam kong ito talaga ang plano kong gawin. Sophia, come here this instant, sigaw ni Mommy Samantha, at napakunot noo ako sa biglang lakas. Tumayo ako at naglakad ng mabilis papunta sa sala, kung saan ko sila nakita ni Daddy David. Si Daddy David, gaya ng dati, ay nakasuot ng kanyang suit at si Mommy Samantha, all well dressed up as a teenager. Ang kanyang dibdib naka-display at ang kanyang damit na parang pangalawang balat. Oh my God, ano ba yang suot mo? Nagpapanik na sigaw niya. I clenched my teeth at pinigilan ang sarili kong magsabi ng hindi maganda. At least I am not dressed up like a bitch ready to get laid. Babe, they are here, what is done is done. Sophia behave, sabi ni Daddy David sa malamig niyang boses. Yes sir, bulong ko habang nakatingin sa ibaba. Binuksan ni Dad ang pinto, at isang malakas na pagbati ang narinig. Ah, David, my old friend, how are you? Tanong ng isang lalaki na mukhang nasa 30s na. May isang magandang babae sa tabi niya, na medyo maganda ang suot. Ang kanyang dress ay yumakap sa kanyang mga curves ng perpekto, at ito ay hindi masyadong revealing. Nathan welcome, sabi ni Daddy David, na nakipagkamay. Amanda, bati ni Mommy Samantha, at tumango naman ang ginang. Either hindi niya gusto si Mommy Samantha, o masyado siyang mahiyain. Awkwardly akong pumwesto sa likod nila, hanggang sa napansin ako ni Nathan at nilagpasan si Daddy David para yakapin ako. Oh Sophia, look at you a pretty young lady. Paatras niyang sabi. Nagulat ako na alam niya ang pangalan ko, pero hindi niya maiwasang mapangiti nang purihin niya ako. Thank you, magalang kong sabi, at ngumiti siya. Sinenyasan niya ang asawa niya na lumapit, at nang makita niya ako ay ngumiti ito ng malawak at niyakap ako. Oh, I like you already, sabi niya at ngumiti lang ako. The dinner is ready, sabi ni Mama habang naglalakad papasok ng kwarto, at sinamaan siya ng tingin ni Mommy Samantha. O andito na pala ang anak namin, Hunter. Napabuntong hininga ako kay Mommy Samantha, at tumingin sa isang lalaki. Halos mapanganga ako nang makita ko siya. Siya ay may dirty blonde na buhok tulad ng kanyang mga magulang, ngunit may asol na mga mata. Maganda ang pagkakatayo ng kanyang balikat, at kahit nakasuot ng suit ay makikita ang kanyang kalamnan. Nakalok ang panga niya habang wala siyang ipinakitang emosyon. Sa madaling salita, he looked damn hot. Sana hindi ako mapahiya ni Daddy David sa harap nila. Hello, Hunter, malandi na sabi ni Mommy Samantha, at napabuntong hininga ako. Tumango si Hunter pero hindi umingik. Let's go, dinner is served, sabi ni Daddy David at sumang-ayon ang lahat. Naglakad na kami papunta sa dining room, at medyo naiwan ako. Hinayaan ko silang pumili ng lugar na gusto nilang maupo. Kung mauna ako, sisigawan ako ng mga magulang ko at ayoko talagang mapahiya ngayong gabi. Oh, Sophia, come and sit with us, sabi ni Tita Amanda habang nagsisave siya ng isang lugar sa pagitan nila ni Hunter. Tiningnan ako ni Hunter ng diretso sa mga mata, at tumango lang ako sa kanya. This dinner is going to be interesting. Nakakagulat na naging maayos ang hapunan. Hindi masyadong nagsasalita si Hunter. Sinagot lang niya ang tanong sa kanya. Hindi naman siguro siya madaldal, pero sino ba naman ako para manghusga? Ako mismo ay nanatiling tahimik, dahil ayaw kong magalit sa akin ang aking dad o si Mommy Samantha sa hapunan na ito. Tanging sagot ko lang sa mga tanong ni Tita Amanda at Tito Nathan. Martha, clean up, utos ni Mommy Samantha, at naikuyong ko ang kamao ko. Napangiti ng mahina si Mama at nagsimulang magligpit ng ulam. Mayroong hindi bababa sa 20 na pagkain. Nang yumuko siya para kunin ang akin, maingat akong bumulong sa kanya. Tutulungan kitang maglinis pagkatapos nito. Ngumiti siya sa akin, at kinuha ang plato ni Hunter. I felt my heartbeat skipped as I saw Hunter already looking at me. Shit, hindi niya ako narinig diba? Tumayo ako gaya ng ginawa ng lahat. Naglakad ako sa likod nila, at sinusubukang lumabas pero pinigilan ako ni Daddy David. Sophia, kailangan nating mag-usap, kaya punta tayo sa sala. Sabi niya sa kanyang business voice, at tumango naman ako. Hindi ko pinansin ang lahat ng mga mata sa akin, sinundan ko si Daddy David. Ngunit may narinig akong yabag sa likuran ko, alam kong lahat ay pupunta doon. Sinenyasan niya akong umupo, at tumango lang ako.
Napansin kong umupo na rin ang iba, at ang natitira na lang ay nasa tabi ko. Napansin naman ito ni Hunter at umupo sa tabi ko. Oh God! Napatingin ako kay Dad, at nakita kong walang emosyon siyang nakatitig sa akin. Ano na naman ang ginawa ko? Ang hapunan na ito ay may kahulugan sa likod. Upang mapalawak ang aming negosyo, iyon ay ang Miller Company na napagpasyahan naming makihalubilo sa Anderson. Nagsimula si Daddy David, at naguguluhan ako kung bakit niya sinasabi sa akin iyon. Hindi niya ako iniimbitahan sa isang meeting o dinner. Kaya para mangyari yon, gumawa kami ng kontrata, kung saan malinaw na sinabi na ang nag-iisang tagapagmana natin ay magpapakasal na magkasama para malipat ang dalawang kumpanya sa kanilang pangalan. Sabi ng daddy ni Hunter, na nakatingin ng mabuti sa pagitan namin ni Hunter. Napatingin ako kay Hunter, at nakita kong blanko siyang nakatingin sa daddy niya. Ibig sabihin ay magpapakasal na kayo ni Hunter, para ang pangalan ng mga kumpanya ay Miller at Anderson Company. Nakangiting sabi ni Tita Amanda sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa pag-absorb ng lahat ng detalyeng ito. Gusto nilang pakasalan ko ang isang lalaki na halos hindi ko kilala, para sa mga layunin ng negosyo. And to say na both parents ko pumayag doon. Sinong niloloko ko? Siguradong masaya sila na ililibre nila ako. Dito ko naisip na pakasalan ng lalaking mamahalin ko, but damn this wish as well was destroyed by my so-called family. Wala akong problema dyan. Malakas at malinaw ang boses ni Hunter. What about you dear? Tanong ni Tita Amanda, na nakatingin sa akin. Ibinuka ko ang bibig ko para magsalita, pero walang lumalabas. Siyempre pumayag siya, sabi ni Mommy Samantha na may kasamang pekeng ngiti. Tumingin ulit sa akin si Tita Amanda, at tumango. So deal this contract is a sale, Nathan stated at tumango naman si Daddy David. Ngayon kayong dalawa ang pumirma sa papel na ito. Utos ni Daddy David, at kinuha ni Hunter ang panulat para pirmahan muna. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko, habang pinipilit kong hindi umiyak. Kinuha ko ang panulat, at pinirmahan ang kontrata na pumipirma sa buhay ko. Now there is no turning back. Sa kontratang ito, hindi ka maaaring mag-divorce sa loob ng 1 taon, hindi ka maaaring makipag-settle down sa ibang partners, at dapat kayong dalawa na magpakasal sa lalong madaling panahon upang tayo ay magpatuloy pa. Paliwanag ni Tito Nathan, at tumango naman ang iba. Nakaupo lang ako habang nakikinig sa kanila. Can I have some time alone with Sophia? Tanong ni Hunter, na ikinalaki ng mata ko. Nakatitig na siya sa akin. Tumango naman sina Daddy David at Mommy Samantha, pero hindi ko pinalampas ang titig na pinadala ni Mommy Samantha sa akin. Tumayo ako, at naglakad papunta sa back door papunta sa garden. Nakarinig ako ng mga yabag, at alam kong sinusundan ako ni Hunter. Napahinto ako nang wala na kaming narinig. Do you have a boyfriend? Medyo nagulat ako sa tanong niya. No. Sagot ko, at tumango naman siya. Bakit gusto mong magpakasal? Tanong niya, habang naka-cross arm sa dibdib niya na nakaunat ang muscle niya. Huwag mong tingnan ang kanyang kalamnan. Huwag tumingin. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko bago siya sinagot. I did not have a choice and you know that, blanko kong sabi, at inirapan niya lang ako. Kaya kusang loob mong tinatanggap ang kontratang ito. Matigas na tanong niya. Pinirmahan ko ito, kaya oo. Napabuntong hininga ako. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Utos niya, at naguguluhan akong tumingin sa akin. Bumuntong hininga siya bago kinuha ang kaliwang kamay ko. Napasinghap ako nang bigla niyang suotin ang isang engagement ring sa daliri ko. So alam mo ang tungkol sa kontrata? Tanong ko, at tumango naman siya. Ngayon wala nang babalikan. Sabi niya, sabay balik sa loob kaya nagulat ako sa kinatatayuan ko. Nang makalabas ako sa aking gulat na kalagayan, pumasok ako sa loob ng bahay. Nang makarating ako, ay aalis na ang mga magulang ni Hunter. Well Sophia see you soon, nakangiting sabi ni Tita Amanda sa akin. Tumango ako, hindi ako makapaniwala sa boses ko. Sophia walk your in-laws till the door, utos ni Daddy David, at tumango ako. Sumabay ako sa kanila hanggang sa pinto. Nauna ang mga magulang niya, pero medyo napaatras si Hunter. Bigla siyang lumingon, at humarap sa akin. Remember one thing, what's mine remains mine, pahayag niya bago siya umalis. Ano ang sinasabi niya? Tungkol sa singsing. Isinara ko ang pinto, at nagmamadaling pumunta sa kwarto ko. Walang pakialam sa aking damit o pampaganda, tumalon ako sa aking kama at niyakap ang aking unan, at hinayaan ang lahat ng aking luha na lumabas. Where the hell did I just put myself into? Nagising ako kaninang umaga na masakit ang ulo.
Naglakad ako sa banyo ko, at nag-toothbrush. Halos mapasigaw ako, nang makita ko ang mukha ko sa salamin. Wala na ang makeup ko, namumula ang mata ko at magulo ang buhok ko. Mabilis akong naglinis ng sarili at naligo. Nagbihis na ako at bumaba. Habang naghahanda ay napansin ko ang singsing na binigay ni Hunter. Kakaiba pa rin sa isip ko na engaged na ako. Hinayaan ko ang singsing sa aking mga daliri, at ipinagpatuloy ang aking umaga. Pumasok ako sa kusina, at naabutan ko si Mama na nagluluto. Morning, mahina ang boses ko, pero narinig yun ni Mama. Oh dear, I heard about what happened, okay ka lang ba? Tanong niya na iniwan ang anumang niluluto niya, para yakapin ako. Niyakap ko siya sa likod ng mas komportable ako. I will be fine, sabi ko sabay talikod. Hinaplos niya ang pisngi ko na binigyan ako ng mahinang ngiti. Pwede kang pumunta palagi sa amin kung may problema, sabi ni Mama, at tumango naman ako. I know Mama and I promised I will, sabi ko at tumango siya. Good now, ipaghahanda na kita ng almusal, sabi niya at tumango naman ako. Umupo ako sa isa sa mga upuan at pinanood siyang nagluluto. Nang matapos siya ay binigay niya sa akin at sinimulan ko na itong kainin. Sa kalagitnaan, napansin kong papasok si Papa. Mukha siyang tense at nag-aalala. Morning, sabi ko at ngumiti siya sa akin. Morning, sinabi niya. Anong nangyari? Tanong ni Mama sa kanya, nang mapansin ang nag-aalalang itsura nito. Sofia, sinabi ng daddy mo na manatili ka sa bahay ngayon, at mag-impake ng mga gamit mo. Pupunta si Hunter para sunduin ka, as you both are moving together. Nabulunan ako ng bacon ko nang matapos ni Papa ang kanyang pangungusap. Napatingin ako sa kanya na nagtataka at natatakot. Naglakad siya papunta sa akin, at niyakap ako. Don't worry, everything would be fine, sabi niya. Paano nila magagawa sa akin yun? Galit na ba sila sa akin, kaya handa na silang paalisin ako? Umiiyak kong sabi sa balikat niya. Oh, sweetie, don't cry. It's gonna be alright, sabi ni Mama, sabay himas sa likod ko. Paano? Pinapalipat nila ako sa isang lalaking hindi ko halos kilala. Gusto nilang isama ko ang buhay ko sa isang estranghero. Sabi ko kasi ang unfair. Malakas ka at alam kong malalagpasan mo yan, sabi ni Papa, na nakayakap pa rin sa akin. At may sasabihin din kami sa'yo, sabi ni Mama at naguguluhan akong tumingin sa kanya. Napagdesisyonan naming dalawa ni Roger na dito muna kami magstay hanggang ikasal at umalis ka, para hindi ka mag-isa sa bahay na ito. At dahil lilipat ka na, aalis na rin kami ni Roger. Sabi niya, at nanlaki ang mata ko. Wait, nanatili kayong dalawa dito para sa akin? Tanong ko, at tumango naman sila. Hindi ka namin pwedeng hayaang mag-isa dito, sabi ni Papa, at hindi ko na napigilang umiyak. They stayed here for me sa kabila ng ilang beses na pinagalitan sila ni Mommy Samantha at binastos sila ni Daddy David. Hindi nila ako pinabayaan gaya ng sarili kong dugo. Hindi kami lalayo sa iyo. Lumilipat kami sa mismong lungsod, kaya kahit kailan mo gusto ay maaari kang pumunta at bisitahin kami. Sabi ni Papa at tumango naman ako. Ngayon tanggalin ang mga luhang ito, at mag-impake. Your fiancé would be here soon, sabi ni Mama, at tumango naman ako, sabay punas ng luha ko. Ang ganda pala ng singsing. Tumawa si Papa at tumango naman ako. Binigyan niya ako kagabi, bulong ko, at tumango naman sila. Ngayon umalis ka na, kapag natapos na ako ay pupuntahan kita at tutulungan kita. Sabi ni Mama at tumango naman ako. Pumasok na ako sa kwarto ko, at nagsimulang mag-impake. Pagkalipas ng 2 oras, nakaimpake na ang lahat. Tinulungan ako ni Mama at Papa sa pag-iimpake. Kung wala sila, wala ako. Tumunog ang doorbell at bumaba si Papa, para tingnan kung sino yun. Minutes later, I heard Papa calling my name, saying na nandito si Hunter. Tinulungan ako ni Mama na bitbitin ang mga bag ko pababa ng hagdan pero, dumating sa midway na isa pang lalaki at kinuha lahat ng mga iyon. Hinayaan ko siya dahil alam kong kasama niya si Hunter. Pagdating namin sa baba, tumango si Hunter sa akin. Tumango ako pabalik, at tumabi kay Papa. Well, let's go. Hinihintay na tayo ng driver, sabi ni Hunter, at tumango naman ako. Nilingon ko sina Mama at Papa, at nakita kong puno ng luha ang mga mata nila. Alam kong hindi nila mapipigil ang sarili nila ng matagal. Thanks Mama for everything, sabi ko, sabay yakap kay Mama, tumawa siya na umiling. Don't thank me, dear. It was always a pleasure to be with you. She kissed my forehead and I went to Papa na tumutulo na ang luha sa pisngi niya. Ngumiti siya at niyakap ko siya.
Papa, stop crying or else I won't be able to stop myself, I said, my voice cracked. I am going to miss you so much, dear. Bisitahin mo kami, okay? Sabi niya, at tumango naman ako. Humiwalay ako sa paglalakad papunta kay Hunter na medyo naguguluhan. Ha, let's go, sabi niya at nag-walk out. Sinundan ko siya pero tumigil ulit ako sa paglingon. Take care, Sofia, and always remember andito lang kami palagi para sa'yo kahit anong mangyari. Sabi ni Mama, at tumango naman ako. Tumakbo ako pabalik sa dalawa at niyakap ulit sila. I love you both so much, sabi ko at tumawa sila. I love you too, sabi nila at humiwalay na kami. Naglakad ako papunta sa kotse at umupo. Nasa phone niya si Hunter. Pagkasara ko ng pinto ay mabilis na umalis ang driver. Napatingin ako kay Papa at Mama na kumaway sa akin mula sa malayo. Ngumiti ako at sumandal sa bintana sa tabi ko. This is going to be the hell of a drive. Sa kabilang banda, si Hunter. Pinagmasdan ko si Sofia na natutulog na nakasandal sa bintana. Gusto kong yakapin siya, hindi ko nais na madaliin ang mga bagay ng higit pa sa kanila. Alam kong mahirap para sa kanya, pero sana, makapag-adjust siya sa akin kaagad. Hindi si Tito David ang naglagay ng kontratang ito. Ako. Matapos mapansin si Sofia sa isang meeting na ginanap sa opisina ni Tito David, ay gusto ko siyang makilala, ngunit hindi niya ako napansin ni minsan. Siya ay palaging nakatuon sa kanyang trabaho. Isang araw, papasok na sana ako sa opisina ng kanyang ama, nang makarinig ako ng sigaw. Akala ko isa ito sa mga empleyado, pero laking gulat ko nang makita kong si Sofia pala, ang sarili niyang anak. Nakatayo doon si Sofia na hindi apektado na parang daily routine. Lumipas ang mga araw, nalaman ko na laging ganyan si Tito David sa kanya, always snapping and being rude. 2 beses akong pumunta sa opisina, at nasaksihan ko ito. Natapos ko na itong makita. Sinabi ko sa daddy ko ang lahat, at tinulungan niya akong ilagay ang kontratang ito. Kinasusuklaman ng mami ko ang kanyang slutty mother. Mas nagalit ako nung nag-propose ng contract si daddy, at tinanggap naman agad ni Tito David. Para bang gusto na niyang makawala sa kanya ng mas maaga. During the dinner, kailangan kong pigilan ang aking sarili sa pagsasabi ng kahit ano kay Tito David, o Tita Samantha. Nakaramdam ako ng kakaiba nang makita kong pilit na ngumiti si Sofia, at hindi man lang nagsalita habang kumakain. Sinabi sa akin ng mommy at daddy ko kahapon, na masaya sila na pinili ko siya. Nagkagusto na sila sa kanya. Gaya ko, napansin din nila ang kakaibang ugali ni Sofia, at alam nilang hindi ako nagsisinungaling. Ngayon ay nakumpirma ito nang makita kong tinatawag niya ang dalawang iyon, sina Mama at Papa. Mas totoo ang ngiti niya, at hindi siya nagdalawang isip na kausapin sila o kung anuman. Pero ngayong nakuha ko na siya, makukuha na niya ang lahat ng bagay na namiss niya. Babaguhin ko ang malungkot niyang buhay sa isang masayang buhay. I'm not gonna let you down. Bulong ko habang hinahaplos ang buhok niya. Mukha siyang payapa sa kanyang pagtulog. No worry, no problems. Ang cute pa niyang tingnan sa suot niya. I must admit that I did check her out nang bumaba siya. 35 minutong pagmamaneho at na-stuck sa traffic, nakarating kami sa bahay ko. Lumipat ako dito nung sinimulan kong asikasuhin ang negosyo ng aking ama. Nasasanay na akong mamuhay ng mag-isa, pero ngayon masaya ako na may kasama ako. Napilitan man si Sofia, this I will try my best to make her comfortable here. Deserve niya ito. Napatingin ako sa kanya, at tulog pa rin siya. Buhatin ko ba siya o gisingin? Kung bubuhatin ko siya, baka hindi siya mapalagay, dahil hindi pa siya sanay sa haplos ko. Kaya nagpa siya akong gisingin siya. Sofia, medyo napalakas na sabi ko, at nagsimula na siyang gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at napaungol sa liwanag. Nakangiti akong nakatingin pa rin sa kanya. Nakarating na tayo sa bahay. Sabi ko, at tumango siya. Bumaba ako ng sasakyan at ganun din siya. Dalhin mo lahat ng bag sa kwarto. Utos ko sa driver, at tumango naman ito. Let's go inside. I will show you around. Sabi ko at tumango siya. Pagpasok sa sala ay binuksan ko ang mga kurtina. Sapat na ang sikat ng araw para lumiwanag ang buong silid. Ang ganda, bulong niya sa likod ko at napangiti ako. Alam ko, after all, it's my choice. Nagkibit balikat ako. Right, sabi niya habang nakatingin sa paligid. Umakyat kami sa taas at pinakita ko muna sa kanya ang kwarto ko, kahit na alam kong kailangan kong ipakita sa kanya ang isa pang silid para sa kanya pansamantala. This is my room. Palagi akong nasa loob kaya kung may gusto ka, itanong mo lang sa akin. Sabi ko, at tumango naman siya. Alam kong bagong lipat lang tayo kaya ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo which is next mine. Sana, magustuhan mo, sabi ko, sabay lakad papunta sa kabilang kwarto.
Ang ganda, gusto ko. Sabi niya at tumango naman ako. Well, you can fresh up and start unpacking. I will either downstairs or in my room. Sabi ko at tumango naman siya. Thanks, sabi niya, sabay tingin sa akin. No need to, eat all yours as well. Sabi ko at hindi siguradong tumango siya. Hinayaan ko na lang siya, at lumabas ng kwarto. Pumasok ako sa loob at kinuha ang laptop ko. Kahit mag-day off ako sa opisina ay may mga kailangan pa akong tapusin. Ang aking assistant ay nagpadala sa akin ng ilang papel, at agad ko itong binasa. Sa kabilang banda, si Sofia. Bumuntong hininga ako at nagsimulang mag-unpack. Malaki ang kwarto pero maaliwalas at gusto ko talaga. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi ako pinilit ni Hunter na manatili sa kwarto niya. Hindi ako handa para doon. I mean hindi ko pa siya kilala. Pagtingin ko sa mga bag ay napabuntong hininga ulit ako. Dahan-dahan akong nagsimulang mag-unpack at magpalit ng ilang lugar ng mga bagay na nasa loob nito. Kinailangan ko ng kalahating araw para makumplito ito. Bakit ang dami kong binili? Hindi ko na matandaan kung kailan ko dinala ang lahat ng mga ganitong bagay. Nang matapos ako, napagod ako. Papunta na sana ako sa kama, pero napatigil ako nang may kumatok sa pinto ko. Come in, sabi ko at binuksan ang pinto. Dumating si Hunter. It's dinner time. Gusto mo bang lumabas para kumain? Tanong niya, at tumango naman ako. Kahit pagod ako, hindi ako tumanggi sa pagkain. Saan tayo pupunta? Tanong ko at nagkibit balikat siya. I will find a nice place, just get ready. Sabi niya, at tumango naman ako. Bumaba siya at ako naman ay naligo. Hindi ako nagtagal para maghanda dahil simple lang ang suot ko. Sana naman, hindi magalit si Hunter. Nag-light makeup ako at bumaba. Thank God, I remember the way. Pagbaba ko, nakita ko si Hunter malapit sa pinto. Nang tumingin siya sa akin, nanlaki ang mga mata niya, at hindi ko pinalampas ang pag-checkout niya sa akin. Nang mahuli ko siyang nakatitig, tumahimik siya bago nagsalita. Let's go, nagpabok na ako ng table. Sabi niya, at tumango naman ako. Dito ko naisip na pupurihin niya ako, pero hindi ako nagrereklamo na sanay na ako. Naglakad na kami papunta sa kotse at umupo. Yung driver niya, alam ko na siguro kung saan kami pupunta dahil hindi man lang nagsasalita si Hunter. After 25 minutes nakarating na kami sa isang restaurant. Ito ay malaki at luxurious. Ang mga lalaki ay nakasuot ng suit habang ang mga babae ay nakasuot ng long dresses. Bigla akong nakaramdam ng sobrang outdated sa jeans at top ko. Habang naglalakad kami ay nanatili sa tabi ko si Hunter, and I noticed that he kept his hand in a fist. Ganoon ba ako kasamang tingnan? Nakarating na kami sa counter, at may babae sa likod ng counter. Nakatutok ang mata niya sa computer. Name please. Tanong niya nang hindi tumitingin. Anderson. Sagot ni Hunter sa tabi ko. Nanlaki ang mata niya nang tumingala siya. Oh yes sir, I will make someone take you to your table. Natigilan siya at tumayo. Napansin kong tinawag niya ang isang lalaki na kasing edad namin. Lumapit siya at ngumiti sa amin. Ako lang naman ang ngumiti pabalik. Follow me, I will lead you to your table. Matigas niyang sabi bago naglakad sa harapan namin. Sumunod kami sa kanya at dinala niya kami sa isang corner table. May mga fake roses sa isang magandang jar sa gitna ng mesa. Mayroon ding ilang maliliit na kandila na nagsisindihan bilang mga decorations. Umupo na kami, at dumating ang waiter para ibigay ang menu. What would you both like for starter? Nakangiting tanong niya. Red wines, sabay naming sabi ni Hunter. Tumango ang waiter, at umalis na para makapili na kami ng kakainin. So what will you order? Tanong ni Hunter na nakatingin sa menu. I think I will order the shrimp pasta with creamy tomato basil sauce, sabi ko sabay tingin sa menu. That was a long name. Tatanungin ko sana siya kung ano ang pipiliin niya, ngunit dumating ang waiter na may dalang wines namin. Did you both choose what you will order? Tanong niya, sabay kuha ng note card niya. To shrimp pasta with creamy tomato basil sauce. Ordered ni Hunter, at isinulat ito ng waiter. It will served in 15 minutes sir, sabi niya bago bumalik. Humigop ako ng red wine at tumingin sa paligid. So about the wedding, panimula ni Hunter, at napatingin ako sa kanya. What about it? Mahinang tanong ko. We need to work it out. Sambit niya, at tumango naman ako. We need to pretend to be a couple in love. Parang kailangan na nating masanay sa paghawak sa isa't isa nang hindi awkward. There will be a lot of media around this wedding. They are curious about things and you know how they are kapag sila ay gustong magchismis. Bumuntong hininga siya, at tumango naman ako. What else could I say?
Look, alam ko medyo mahirap para sa atin na kumilos bigla, and honestly I don't want anything awkward between us. Tanong niya at alam kong tama siya. I don't mind with us being friends, and I know we do need to start acting about being in a relationship, sabi ko at tumango naman siya na satisfied sa sagot ko. Well, I enjoy natin ang dinner na ito at huwag maging awkward. Sabi niya habang itinataas ang wine glass niya. Tumawa ako at itinaas ang baso ko. Naging maayos naman ang dinner. Nag-usap kami at naglaro ng 21 na tanong. Nagulat ako nang magsimulang magbiro si Hunter at malayang tumawa. Hindi siya ang parehong malamig na lalaki, kasama ko sa hapunan kasama ang aking mga magulang. Ang awkwardness sa pagitan namin ay gumaan. It's already 8, Hunter said looking at his phone. We need to go, I have work tomorrow. Yeah, ganun din ako. Sabi ko, pero umiling siya. Hindi ka na magtatrabaho kay Tito David ngayon. Sambit niya at tinignan ko siya nang nagtataka. Sinabi niya ba yun? Tanong ko at umiling ulit siya ng hindi. Hindi mo naman kailangan magtrabaho, pwede ka nalang manatili sa tabi ko, at tulungan mo ako sa trabaho ko kung gusto mo. Iminungkahi niya. May papel na kailangan kong tapusin para kay Daddy David. Sabi ko, pero pinigilan niya ako. Tito David already replaced you in the office. Hindi ka na niya kakailanganin, at hindi ka na magtatrabaho para sa kanya. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, kung gusto mo pang magtrabaho, pwede mo akong tulungan. Matigas niyang sabi. Wow, Daddy David was so happy for me to leave, that he already employed another person in my place. Let's go, sabi ni Hunter na nagpaalis sa isip ko. Tumayo na kami at pumunta sa counter. Wala na ang babae, gayunpaman, nandoon pa rin ang lalaki na naghatid sa amin sa mesa. Hope you enjoyed your dinner, Mr. Anderson and Miss. Natigilan siya nang hindi niya alam ang pangalan ko. Mrs. Anderson, nakahinga ako nang maluwag ng sumundal ang likod ko sa matigas niyang dibdib. Pinulupot ni Hunter ang isang braso niya sa bewang ko sabay tingin sa lalaki. Sobrang init ng katawan niya sa likod ko. Oh sorry, I did not know. Kinakabahang humingi ng paumanhin ang lalaki. Do your work properly next time. Sambit ni Hunter bago kami hinila malapit sa exit. Naglakad na kami papunta sa kotse niya at pinagbuksan niya ako ng pinto. Umupo muna ako at saka siya umupo. Hinatid kami ng driver pa uwi. Tahimik ang biyahe pa uwi dahil walang nagsasalita sa amin. Pagkapasok namin sa bahay, sabay kaming pumasok sa kwarto namin. Nandito ako ngayon sa kwarto ko nakahiga sa kama ko. It was comfy and big. I love it. Nagpalit ako ng shirt at shorts. Tatawagan ko na sana si Mama nang may kumatok sa pinto ko. Come in, sabi ko sa kainayos ang sarili ko sa kama. Naglakad si Hunter na naka-blue shirt at sweatpant. Tomorrow we are going to the office at 9 so be ready by then. Hindi tayo magtatagal doon. I will try my best para matapos agad ang lahat. Sabi niya at tumango naman ako. That's fine, sagot ko. Well, I'm going to sleep. Good night, sinabi niya. Good night, sabi ko at umalis na siya. Bumuntong hininga ako at humiga sa kama at hinayaan ang pagtulog. He isn't that bad after all. Maaga akong nagising kaninang umaga. Naligo ako ng maayos at nagbihis. Pumili ako ng isang bagay na simple. Nang matapos ay bumaba na ako. Nasa kwarto pa rin si Hunter, habang nakasara ang pinto at walang tao sa ibaba. Sinamantala ko ang pagkakataong ito, para magluto ng almusal. Medyo natagalan ako sa paghahanap ng ingredients sa mga cupboards, ngunit nakita ko ito. Nagpa siya akong gumawa ng pancake, dahil mas mabilis ito. Binaliktad ko sila sa plate-like na tinuro sa akin ni Mama. Wow! Napatalon ako, nagulat ako sa biglang boses. Lumingon ako at nakita ko si Hunter. Nakasandal siya sa pader, nakahalukip ang mga braso sa malapad niyang dibdib, habang pinagmamasdan ako. Good morning, mainit niyang sabi. Morning. Sagot ko, sabay balik sa aking pancake. Pinatay ko ang oven, at inilagay ang huli sa plato. O-order sana ako ng breakfast, sabi niya, at nagkibit balikat ako. Sayang, nakapagluto na ako ng breakfast, sabi ko, habang papunta sa mesa na may dalang pancake. It looks yummy, pagpupuri niya habang nakatingin sa pancake. Umupo siya sa harap ko, at binigyan ko siya ng plato na may laman na pancake. Kumuha siya ng unang kagat, at tumango siya sa akin. It's really good, sabi niya at tumawa ako. Of course it's good. Tinuruan ako ng mama ko kung paano gawin ang the best one.
Sabi ko sabay subo ko. What? Hindi ko akalain na si Tita Samantha pala, ang tipo ng babaeng nagluluto. Naguguluhang sabi niya, at umiling ako ng hindi. Sorry but it's not her. I was talking about Mama Martha, one of our maid. Sabi ko at tumango naman siya. Oh, yung nandun nung araw na lumipat ka dito. Sabi niya at tumango naman ako. Nagpatuloy kami sa pagkain. We need to head out now, let's go. Sabi niya habang naglalakad kami palabas. Nakarating na kami sa office niya at pumasok na kami. Lumakad si Hunter sa tabi ko, blanko ang mukha niya. Tumayo ang lahat para batiin siya, habang naglalakad kami, papunta sa opisina niya. Pagkapasok, bumuntong hininga siya, at umupo sa leather chair niya. May kumatok sa pinto at may pumasok na babae. Ngumiti ito ng malandi kay Hunter, at dinilaan ang labi. Ew, malandi. Nandito si Mr. Tolentino, sir. Sabi niya, at tumango naman si Hunter. Papasukin mo siya. Blanko niyang sabi. Tumango siya at lumabas. Pagkasara ng pinto ay lumingon sa akin si Hunter. Halika dito, sabi niya, at napataas naman ako ng kilay. Bakit? Naguguluhang tanong ko. Basta, halika dito dali. Sabi niya, at napabuntong hininga ako. Naglakad ako palapit sa kanya, at tumabi sa kanya. Bakit mo? Napabuntong hininga ako nang hilahin niya ako sa kandungan niya. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko, at hinila ako sa kanya. Alam ng lalaking darating ngayon na engaged na tayo, kaya kailangan nating kumilos. Bulong niya sa tenga ko, at tumango naman ako. Sorry if you're uncomfortable. Bulong niya, pero umiling ako ng hindi. It's okay. I will get used to it. Napaatras ako nang bumagsak ang mainit niyang hininga sa leeg ko. Hindi rin nakakatulong ang shirt na sinuot ko. Naramdaman kong nakapikit ang mga mata ko, nang sinimulan niyang halikan ang batok ko. Hunterman, you could have control yourself. Nanlaki ang mata ko, at may nakita akong dalawang lalaki sa kwarto. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko, nang medyo lumayo ako kay Hunter. Shit, hindi ko napansin na bumukas ang pinto. Nakangiting nakatingin sa akin ang isa sa mga lalaki, at talagang hindi ako comfortable. Tumikhim si Hunter at tumango sa kanila. Yung nakangisi umupo sa harap ko, at yung isa naman umupo sa tabi niya. Well, if you wanted to have fun you could have told us to wait outside. I know what it is to hold it for too long. Nagwink yung isa kay Hunter na tumawa lang. This is Sophia, my fiancé, and babe, this is Jasper and Jaden. One of my biggest investor. Pinakilala kami ni Hunter, at tumango naman ako sa kanila. Wow, I didn't think of you like the commitment one, gulat na sabi ni Jaden na nakatingin sa aming dalawa. Siya naman ang nakangisi, at nasa harapan ko. Anyway gentlemen, back to business will you, sabi ni Hunter, at tumango naman sila. Ang natitirang bahagi ng meeting ay hinarangan ko, at tumingin sa ilang magazine na nasa drawer. And yeah, even I was shocked na makakita ng mga magazines dito. Ngunit lahat ng ito ay sa mga cars, perfume at suit. Naramdaman ko ang isang malambot na labi sa aking pisngi at lumingon ako, sinalubong ako ng parehong asol na mga mata. Okay ka lang ba babe, gusto mo bang umuwi? Tanong niya, pero umiling ako ng no. I'm fine, sabi ko at tumango naman siya. Nagpatuloy sila at hindi nagtagal ay natapos din. It was nice signing this deal with you, Anderson. I hope we get to make another one soon, sabi ni Jasper, sabay lahad ng kamay. I hope so too, sabi ni Hunter na nakipagkamay. Lumabas na sila, at naramdaman kong napasandal siya sa upuan niya. Damn, nakakapagod yun, bulong niya, at tumawa ako. It was not that bad, sabi ko at tinaas niya ang isang kilay. Tama, kaya mo ay space out ang buong meeting, sabi niya at nagkibit balikat ako. It was your meeting, I wasn't one supposed to follow it, sambit ko. Doesn't mean you. A Hunter anak. Napatunghay ang ulo namin sa pinto, at nakita sina Daddy David at Mommy Samantha. Tito David, profesional na kinikilala siya ni Hunter. I see the wedding is going well, sabi ni Mommy Samantha na nakatingin sa amin ni Hunter. Kahit papaano ay nakalimutan kong nasa kandungan niya pa rin pala ako. Tatayo na sana ako, pero humigpit ang kamay niya sa bewang ko, kaya napatigil ako. What do you want? Diretsong tanong ni Hunter. Oh, nothing much. We just came to see whether you still wanted her or not. I mean mabilis kang nagdesisyon, sabi ni Daddy David na ikinababa ko ng tingin. And why would I do that? She is everything I need and I got it.
No coming back, sabi ni Hunter sa monotone na boses. Malakas ang boses niya, kaya halos manginig ako. Oh, that's good. Well, another thing. Sophia, Stacy is going out for the weekend, kaya ang kids ay magstay sa inyong dalawa. Utos ni Mommy Samantha, at naramdaman ko ang pagkuyom ng kamay ni Hunter sa laylayan ng shirt ko. Bakit sa amin? Tanong ni Hunter. Parang siya lang ang kumausap sa kanila. Oh come on, you both will get experience on looking at them. Sabi ni Mommy Samantha, at naikuyom ni Hunter ang kanyang panga na hindi man lang masaya. Nakauwi na kami ngayon. Pagkatapos ng kakilakilabot na pagpupulong sa aking mga magulang, iminungkahi ni Hunter na umuwi na kami. Humiga ako sa kama ko, habang nakatingin sa kisame. Ano ang magagawa ko? I feel so bored ngayon. Magluluto na rin siguro ako ng hapunan. Tumayo na ako, at tinahak ang daan pababa. Buti na lang may grocery sa kusina, para ipagluto ko ngayong hapunan. Matapos hanapin ang lahat ng ingredients, nagpasya akong gumawa ng chicken and tomato skillet with garlic and capers. Ito ay isang recipe na itinuro sa akin ni Mama noong ako ay nasa kolehiyo pa. Ang mga ingredients na kailangan ay ground black pepper, olive oil, minced garlic, red onion, honey, tomatoes, salt and red wine vinegar. Nagsimula akong magluto kasunod ng recipe na itinuro sa akin ni Mama. It was smelling really good. Nang ito ay halos tapos na, tinadtad ko ang ilang fresh parsley at idinagdag ito sa itaas. It looked beautiful. Masanay na akong makita kang nagluluto. Napatalon ako sa gulat sa boses. Lumingon ako sa likod at nakita ko si Hunter na nakasandal sa pader, pinapanood ako. Since kailan ka nandito? Itinanong ko. Simula nung nilagay mo yung manok sa sauce. Tumawa siya at ikinagulat ko. Damn, nandito siya all this time at hindi ko siya napansin. Mas nagamit mo ang kusina kaysa sa ginawa ko sa mga buwang ito, at isang araw ka lang dito. Sabi niya, sabay lakad sa tabi ko. Naiinip na ako kaya naisipan kong magluto, sabi ko at pinatay ang oven. Inimbitahan ako ng kaibigan ko sa kanyang bachelor party ngayong gabi, at kailangan kong pumunta. Sabi niya at tumango naman ako. Gusto mo bang sumama sa akin? I can tell his fiancé you are coming with me. Suggest niya, pero mabilis akong umiling ng no. I will be fine home, maybe I will meet her another day. Nagkibit balikat ako, at tumango naman siya. Okay well, I will come home late tonight. Don't wait for me at dumiretso ka na sa kama. Utos niya, at tumawa ako. No need to tell me what to do mister. Sabi ko at nilibot niya ang kanyang mga mata na nakangiti. Anyway are you going to serve me or should I go empty stomach sa party? Pabiro niyang sabi, at napataas naman ako ng kilay. Hindi ba sila magkakaroon ng pagkain doon? Tanong ko at nagkibit balikat siya. Ginagawa nilang ngunit iyon ay nangangahulugan na ang lahat ng pagkain na gagawin mo ay masasayang. And it smells freaking good. Sabi niya kaya napangiti ako. Fine go and sit down, I will bring it. Sabi ko at kontento siyang tumango. Kumuha ako ng 2 plato at nilagyan ang plato niya. Pumunta ako sa dining room at pumunta kay Hunter. Inilapag ko ang plato sa harap niya at nagsimula na siyang kumain. Guess someone was hungry. Umupo ako sa harap niya at nagsimulang kumain. Wow, ang sarap. Katulad talaga ng pagkain ng mami ko. Napahangang sabi niya. Salamat, sabi ko at kinindatan niya ako bago bumalik sa pagkain. Siguradong iba ang lalaking ito. Naunang natapos si Hunter at pumunta sa friend place niya para sa party. Naglinis muna ako at pinatay ang ilaw bago ako pumunta sa kwarto ko. Nagpalit ako ng tank top at short. Hihiga na sana ako sa kama pero naalala ko na may nakalimutan akong gawin. Kinuha ko ang phone ko at umupo sa isang sofa na nasa kwarto. Dinayal ko ang numero ni Mama at narinig kong nagring ito. Hello, halos nakakapagod na boses niyang sabi. Kumunot ang noo ko. Hey, Mama, sagot ko. Oh my God dear ikaw pala, sabi niya ngayon ng masaya. Napangiti ako. Oo Mama, kamusta? Itinanong ko. Okay lang ako, medyo pagod lang. Napabuntong hininga niyang sabi. At kumusta naman si Papa? Okay din siya. Namiss lang kita ng sobra. I missed you both too. At lumipat na ba kayo? Itinanong ko. Oo, ginawa namin. Lumipat kami sa bahay na ito at kailangang ayusin ang maraming bagay na dahilan din kung bakit talagang pagod kaming dalawa. Sabi niya at napabuntong hininga ko. Sana nandyan ako para tulungan kayong dalawa, sabi ko at tumawa siya.
Ayos lang dear, ngunit bisitahin mo kami, gusto ka naming makita at makilala si Hunter. Sabi niya, at tumango naman ako kahit hindi niya ako nakikita. Siyempre I will, maybe Monday I will ask Hunter to drop me at your place, sabi ko. O bakit hindi bukas? Tanong niya, at halata kong nakasimangot siya. Sinabi ni Mommy Samantha kay Tita Stacy na kami ni Hunter ang magbabantay sa mga anak niya tuwing weekend para nandito sila, at hindi ako makakapunta, paliwanag ko. Oh dear, sana maayos ang lahat kay Hunter, tanong niya. Yeah, we decided to become friend otherwise it would be awkward between us, sabi ko na inaalala ang usapan namin. That's great, o tingnan mo kung sino ang dumating, sabi niya. Martha, sino ang kausap? Tanong ni Papa sa background. Oh, ang iyong favorite daughter, sabi ni Mama at napangiti ako. Ako lang ang kanilang daughter. What, seriously? Ibigay mo sa akin ang phone at gusto ko rin siyang makausap. Sabi ni Papa at natawa ako. Hello, Sofia, sinabi niya. Hello, Papa, sagot ko. So kumusta ka at kumusta ang mga bagay dyan? Wala ka namang problema sa pag-set down diba? Wala namang problema si Hunter, nag-aalalang tanong niya. Roger, bigyan siya ng oras upang makapagsalita. Pinagalitan siya ni Mama sa likuran. Dad, I am fine and everything's fine. Hopefully, I will visit you on Monday. Great, hihintayin ka namin. Sofia, sweetie, tatawagan ka namin mamaya, okay? May tao sa pinto, sabi ni Mama at tumango naman ako. Okay Mama, bye. Bye. Sumagot sila bago ibinaba ang tawag. Now I can go and sleep. Ang sarap sa pakiramdam na kausap sila. Sana, mamit ko sila sa Monday. Humiga ako sa kama, at hinila ang kumot. Nagising ako nang may nag-doorbell. Napaungol ako at tumayo, madilim pa sa labas, and when I looked at the clock it was 1 in the morning. Sino kaya ito sa oras na ito? Kinusot ko ang mga mata ko, at naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko ito at nanlaki ang mata ko. Nakasandal si Hunter sa balikat ng ibang lalaki. Hi! Medyo naparami siya ng inom, at ayokong umuwi siyang mag-isa. Paliwanag ng lalaki, at tumango naman ako. Napabuntong hininga si Hunter na lumingon sa paligid, ngunit muling isinandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Ingat Hunter, ang bigat mo, sabi ng lalaki na nakahawak pa rin sa kanya. Salamat sa pag-uwi sa kanya, sabi ko at tumango naman siya. Ayos lang. Oh, babe, lumapit sa akin si Hunter, at niyakap ako ng mahigpit. Isinandal niya ang ulo niya sa leeg ko, habang mahigpit niyang pinulupot ang kamay niya sa bewang ko. Shit, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ng lalaki at umiling ako ng no. Ang paraan ng paghawak sa akin ni Hunter told me that he was going to leave me any soon. I will bring him to his room, sabi ko at napabuntong hininga siya. Are you sure he is quite a handful when he is drunk? Sabi niya, at nang may sasabihin ako ay naramdaman kong hinihimas ni Hunter ang ilong niya sa leeg ko. Napatingin ako sa kanya, pero nakapikit siya at doon ko lang napansin ang fingerprint sa pisngi niya. Iniwas ko ang aking mga daliri dito. Nasampal siya ng babae, sabi ng lalaki at tinignan ko siya nang nakakunot ang noo. Bakit? Curious kong tanong. A girl wanted him for the night and was flirting with him, ngunit hindi siya pumayag, at sinabi sa kanya na hinihintay siya ng kanyang babae sa bahay, and he couldn't cheat on her. Nakangisi niyang sabi. Babae niya. Salamat sa pag-uwi sa kanya, sabi ko at tumango naman siya. I will get going, just told him Ryan, drop him home, and good luck sa kanya. Sabi niya at tumango naman ako. Lumayo siya at isinara ko ang pinto kahit medyo matigas na si Hunter sa akin. Hunter, tawag ko at amlang ang sagot niya. Pwede ka bang maglakad sa kwarto mo? Tanong ko at napaungol siya. Oo, tara na, inaantok na ako, sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. Siyempre, inaantok na siya. Dinala ko kami sa kwarto niya at hindi siya umaalis sa akin. Naglakad ako papunta sa kama niya at huminto doon. Hunter, sabi ko, take off your suit. Sabi ko at napaungol siya. I am tired, can you do it? Sabi niya, at napabuntong hininga ako. Inalis niya ang kamay niya sa bewang ko, at sinubukang tumayo ng tuwid. Hinubad ko ang suit at inilagay sa mesa. Inalalayan ko siyang humiga sa kama, at lalabas na sana nang hawakan niya ang wrist ko sa kamay niya. Stay with me, bumulong siya, at napabuntong hininga ako. Sinubukan kong tanggalin ang kamay niya, pero sa halip ay hinigpitan niya iyon. Malakas siya para sa taong lasing.
Bumuntong hininga ulit ako bago tumabi sa kanya. Pinulupot niya agad ang kamay niya sa bewang ko, dahilan para mapalapit ako. Inilapit niya ang ulo niya sa leeg ko, at ipinikit ang mga mata. Sinarado ko na rin ang sa akin, dahil gusto ko lang matulog. Nagising ulit ako sa tunog ng doorbell. Sinubukan kong tumayo, pero may mabigat na kamay na pumihil sa akin. Bumuntong hininga ako, at sinubukang tanggalin ang kamay niya. Matagumpay akong nakatakas at tumingin sa orasan. 9:00 ng umaga. Pumunta ako sa front door at binuksan ito. Pagkabukas pa lang nito ay naramdaman ko ang isang maliit na braso na pumulupot sa aking mga binti. Sofia, sigaw ni Leah, my 3-years-old cousin. Hey baby, sabi ko sabay yakap sa kanya pabalik. Oh my God, ano ba yang suot mo? Tumingala ako at nakita ko si Mommy Samantha na may hawak na umiiyak na si Jay. 1-year-old pa lang si Jay at baby pa. Oh shut up kid will you, inis na sabi ni Mommy Samantha. I rolled my eyes at kinuha siya sa kanya. Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat ko at kumalma. What the fa? Language, matigas na sabi ko at sinamaan ako ng tingin ni Mommy Samantha. Kunin mo yan, at susunduin sila ni Stacy sa Lunes ng umaga. Binigyan niya ako ng bag at kinuha ko naman. Umalis siya nang hindi lumilingon. She is a bitch. Napabuntong hininga ako sa wika ni Leah at isinara ang pinto. Baby you are not supposed to say words like that, sabi ko at sumimangot siya. But mom called her bitch, when they talked on the phone. Sabi niya at napabuntong hininga ako. Well, it's between them adult you should not say everything they said, sabi ko at hinalikan siya sa noo. Tumango siya at ngumiti. Did you just woke up? Tanong niya habang nakatingin sa damit ko. Tumawa ako at tumango. Come on let's go to my room, so that I can change quickly, sabi ko, at tumango siya. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad pataas. Pinaglalaroan ni Jay ang buhok ko, at patuloy na kinukurot ang pisngi ko. Pagdating ko sa kwarto ko, pinahiga ko si Jay sa kama, at nilagyan ng unan. Leah, can you watch him while I change up? Tanong ko, at tumango naman siya. I'll be right back. Pumasok ako sa banyo at mabilis na naligo. Nagbihis na ako at lumabas. Napasigaw si Leah nang makita ako. You look pretty, sabi niya, at tumawa ako. Thank you baby, sabi ko at lumapit sa kanila. Binuhat ko si Jay at hinawakan ang kamay ni Leah. Did you two have breakfast? Tanong ko at umiling si Leah ng no. We did not have time, sabi niya at tumango ako. Well let's go and I will make something for both of you, sabi ko sabay baba. Nang makarating kami sa kusina ay dumaan ako sa mga drawer para subukang maghanap ng mga ingredients. Hindi sinasadyang nakakita ako ng aspirin at kinuha ko ito. Siguro dapat kong ilagay sa bed table ni Hunter. Kapag nagising siya, kakailanganin niya ito. Sa kabilang banda, si Hunter. Nagising ako at napaungol dahil ang sakit ng ulo ko. Damn, I went hard again on the drink. I was so going to kill Ryan for dragging me in this drinking competition. Hey, okay ka lang? Tanong ng isang boses at iminulat ko ang aking mga mata. Nakita ko si Sofia na may hawak na baby, at kinusot ko ang aking mga mata kung nananaginip ba ako o hindi. At hindi ako nanaginip. May baby sa braso niya na naguguluhan na nakatingin sa akin. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang isang babae sa likod ng mga binti ni Sofia na nakatingin sa akin, na nakasimangot. Here take this, sabi ni Sofia, sabay bigay sa akin ng isang basong tubig. Kinuha ko ito at inabot niya sa akin ang isang tablet na sa tingin ko ay aspirin. Nilagok ko sila at kinuha niya ang baso sa akin. You should sleep, it will calm the hangover, sabi niya, at tumango naman ako. Humiga ulit ako sa kama at pumikit. Nagising ulit ako na mas maganda ang pakiramdam ko. Bumuntong hininga ako at lumabas ng kama. Pumasok ako sa banyo at nakita kung suot ko pa rin ang damit kahapon. Iniisip ang kahapon, paano ako napunta dito? Wala akong maalala sa mga ganyang bagay. Naaalala ko ang pagsali sa isang kompetisyon at nanalo ako. Nag-toothbrush ako at nang tumingin ako sa salamin ay nakita ko ang malabong pulang print sa pisngi ko. Napaungol ako nang maalala ko ang babaeng sumampal sa akin. Naligo ako at nagsuot ng blank white shirt at sweatpant. Bumaba ako at nakita ko ang mga bata kasama si Sofia sa sala. Nasa kamay ni Sofia ang baby, habang nilalaro ng batang babae ang buhok ni Sofia. This time, napansin ko ang suot ni Sofia, and damn she looked beautiful.
Morning, sabi ko. More like afternoon. Ngumiti si Sofia at napabuntong hininga ako. Sino ang dalawang cutie na ito? Tanong ko sabay tingin sa kanilang dalawa. This is Leah and her brother Jay. Ipinakilala niya kami. And Leah, this is Hunter, sabi ni Sofia at tumango si Leah. Nice to meet you, sabi ni Leah at napangiti ako. Same to you sweetie, sabi ko sabay lakad papunta sa kanila. Easy with my hair Leah. Bahagyang sumirit si Sofia. Sorry, sabi ni Leah pero patuloy pa rin sa paghawak sa buhok niya. Oh well, I have to change his diaper. Leah stays with Hunter, I will be back soon. Sabi ni Sofia at tumayo. Umakyat siya at nanatili si Leah sa upuan niya. So what do you want to do? Tanong ko pambasag ng katahimikan. I am getting bored, sabi niya habang nakatingin sa paligid. How about we go to the park? It's not too far. Sabi ko at tumili siya ng malakas. Yes, I want to go. Tumayo siya at tumakbo papunta sa akin. Binuhat ko siya at nilagay sa kandungan ko. Well, let your brother and Sofia downstairs then we will live okay. Sabi ko at tumango naman siya. Hinalikan ko siya sa noo at napahagikik siya. What? Naguguluhang tanong ko. Only Sofia do that to me. Nakangiting sabi niya. Well, now I will too, sabi ko at hinalikan ulit ang noo niya. Bumalik si Sofia kasama si Jay sa kanyang mga bisig. Ipinatong ni Jay ang kanyang ulo sa kanyang balikat, habang nilalaro nito ang laylayan ng kanyang shirt. Naiinip na ang mga bata dito, let's go to the park, suhestyon ko at muling sumirit si Leah. Please Sofia, please, nakapout niyang sabi. Ngumiti si Sofia at tumango. Fine, let's go to the park. Sabi niya at tuwang-tuwa si Leah. Damn, I forgot how kids have more energy at this age. Sumakay na kayo sa kotse, kailangan kong kumuha ng gamit para kay Jay, kung sakali. Sabi niya at tumango naman ako. Binuhat ko si Leah sa braso ko, at umupo siya sa balakang ko. Naglakad ako papunta sa kotse at umupo kasama niya sa likod. Tinawagan ko ang driver at maya-maya ay nandito na siya. Maya-maya ay dumating si Sofia na may dalang bag at isang halos natutulog na si Jay. Umupo siya at kinuha ko ang bag sa kanya. Napasandal si Jay sa kanyang dibdib at ipinikit ang kanyang mga mata na mahimbing na natutulog. Maswerteng little baby. Nakarating na kami sa park at biglang nang tumakbo si Leah, pero salamat sa Diyos na abutan ko siya sa oras. Pinaupo ko siya sa balikat ko habang naglalakad kami. Kinuha ni Sofia ang baby blanket at tinakpan si Jay. Pinulupot ko ang isang braso ko sa bewang niya, at naramdaman ko ang paghilig niya sa akin. Dinala ko siya sa isang bench at umupo siya. Play with me, sabi ni Leah sa akin, habang ibinababa ko siya. What do you want to play? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Try to catch me. With that, tumakbo siya palayo, at narinig kong tumawa si Sofia. Good luck sa kanya, napaka-energetic niya. Sabi niya at tumango naman ako. Napansin ko yun, sabi ko bago tumakbo papunta kay Leah. Napasigaw siya habang sinusubukang itago at tumakbo palayo. Mabilis akong tumakbo dahil madali ko lang siyang mahuli. Nagtago siya sa likod ng isang halaman, at naglakad ako sa kabilang daan para maka-shortcut. Dahan-dahan akong naglakad sa likod niya. Nakatingin siya sa harap para hanapin ako. Boo! Sigaw ko at napasigaw siya. Lumingon siya at nagpout. That's not funny, sabi niya, at tumawa ako. Come on princess, your turn to catch me now, sabi ko at tumakas. Tumakbo siya pagkatapos ko. Malapit siya sa akin pero hindi ako mahuli ng maliit niyang kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang madulas siya, pero kahit papaano ay nahawakan ko siya bago siya bumagsak sa lupa. Thank you, sinabi niya. That's alright, sagot ko at ngumiti siya. Got you, sigaw niya at napataas naman ako ng kilay. That's cheating, sabi ko at napahagikik siya. No, it's not. Nagkibit balikat siya at hinayaan ko siya. Fine, you won, sabi ko at tuwang-tuwa siya. Let's go and check on Jay and Sofia, okay? Sabi ko at tumango naman siya. Naglakad na kami pabalik sa bench. Hawak ni Sofia ang isang gising na si Jay, at may lalaking nakaupo sa tabi niya. Mukha siyang hindi komportable. Alam kong single mother ka, mag-isa ka lang nakaupo dito. Maaari kang sumama sa akin, nakatulong ako sa mga babaeng katulad mo. Sabi nito na lumapit sa kanya. Masyadong malapit.
Naikuyong ko ang kamao ko, at naglakad palapit sa kanila. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.